Magandang araw mga bata, narito na ang Ate Caroline sa GMRC ngayong Week 5, Day 1. So naipapakita ang pagiging madasalin sa pamamagitan ng wastong kilos at salita sa panalangin at natutukoy ang mga sariling paraan ng pananalangin. Nais kong suriin ninyo ang larawan at sagutin ang mga tanong. Anong mensahe ng larawan? Okay, pinapakita dito ang pag-iipon. Ano ang mga paraan ng pag-iimpok at pagtitipid? So, isa na rito ang paghahulog sa alkansya. Yan, kapag may sobra kayong baon. At tsaka, ano pa ba, nung nakaraan nating aralin? So, pagtitipid sa kuryente, tubig, pagkain. Ayan, pati na rin yung mga gamit natin sa paaralan. So, bakit kailangan mag-impok, magtipid, at maging matyaga? Ayan, kasi ito ay makakatulong sa atin sa hinaharap. Kapag may pangangailangan tayo at meron tayong natipid, so meron tayong magagamit. Mahusay? Ngayon, magbasa tayo. Handa na ba kayo? Basahin natin, ulitin niyo ang aking sasabihin. Ang batang madasalin. Ang batang madasalin, nagiging matulungin. Ang batang madasalin, nagiging malikhain. Ang batang madasalin, nagiging masunurin. Ang batang madasalin, nagiging maunawain. Ang batang madasalin, nagiging matiisin. Ulitin nga natin. Ang batang madasalin. Ang batang madasalin, nagiging matulungin. Ang batang madasalin, nagiging malikhain. Ang batang madasalin, nagiging masunurin. Ang batang madasalin, nagiging maunawain. Ang batang madasalin, nagiging matiisin. So ano-ano ang mga maaaring mangyari sa batang madasalin? No? Sabi daw, magiging malikhain, masunurin, malikhain, masunurin, magalang, ano pa, maunawain, matiisin. Yon. Maraming magagandang katangian ang pwedeng mapasa iyo kapag ikaw ay batang madasalin. Pagkatapos ng aralin, ang mga kayo inaasahan na ipapakita ang pagiging madasalin sa pamamagitan ng wastong kilos at salita sa pananalangin at natutukoy ang mga sariling paraan ng pananalangin. Eto ang mga sariling paraan ng pananalangin. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang sariling paraan ng pananalangin at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng ugali. So pagmasdan ang larawan, ano ang ginagawa ng batang lalaki? Yan, siya ay nagdarasal. Kapag tayo nagdarasal, ano ang sinasabi niyo ba sa Diyos? Humihingi ba kayo ng laruan? O humihingi kayo ng mga iba pang bagay? O humihingi kayo na sana dagdagan ng baon ko? So, hindi gano'n dapat lagi ang dinadasal natin, 'no? Ang dinadasal dapat natin ay yung makakatulong, ayan, sa pagpapaunlad natin. Halimbawa, tulungan niyo po ako na maging masipag sa pag-aaral. Tulungan niyo po ako na maging mabuting bata para makasunod po ako sa sinasabi ng aking magulang o guro. Okay? Tapos, kahit hindi mo nadasalin ang laruan, kasi kapag naging ganun ka, magkakaroon ka ng laruan, baka ibigyan ka pa ng guro mo o kaya ng iyong magulang dahil naging mabuti kang bata. So, ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang paraan ng pananalangin, kagaya ng nakikita nyo sa larawan. Yan. So, ikaw din ba? Nananalangin ba kayo? O kung hindi, dapat umpisahan nyo ng manalangin. Bakit? Kasi marami ngang nagagawa ang pananalangin. Yan, kahit saang lugar tayo, pwede tayong manalangin. Yan. Okay? Kagaya nitong mga 'to, iba't ibang paraan ng pananalangin, nasa iba't ibang lugar sila. Pero wala yung kaso kahit na saan tayo nananalangin. Ang mahalaga ay, galing sa ating puso ang ating sinasabi at pinapakinggan niyo ng Diyos. Yan. Kapag palagi kang nagdarasal o nananalangin, ano ang magiging katangian mo? So, ikaw ay magiging batang madasalin. Yan. Okay? So, magaling mga bata. So, ano nga ba ang panalangin? Ang panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita
Pero nararamdaman natin siya kapag tayo nakipag-usap ng taimtim o galing sa ating puso. 'Yan minsan lang kahit hindi bumukha ang bibig natin, kahit sa isip lang natin, so naririnig niya, naiintindihan niya kung ano ang nais nating iparating sa kanya. Ano nga ba ang panalangin? So ang madasalin ay katangian ng isang tao na taos-pusong nagdarasal o nananalangin sa Diyos, kay Allah o dakilang lumikha ng madalas. So, dapat madalas tayong nananalangin. At alam nyo ba na kapag nananalangin, ayaw yun ng mga bad spirit. So, lumalayo sila. Kaya kung gusto nyo lagi na kayo ay napapaligiran ng mga angels, lagi kayong magdarasal, 'no? Kasi umaalis yung mga bad spirit, 'yan, kapag tayo ay nagdarasal kasi ayaw nila yung narinig. Kaya dapat ugaliin nating magdarasal. Yung mga bumubulong sa inyo lagi na gumawa ng masama, umaalis yun kapag tayo ay nagdarasal ng taimtim sa Diyos. So, pag-aralan natin. So, ang batang babae ay laging nagdarasal araw-araw. Anong katangian mayroon ang batang babae? Pag lagi siya nagdadasal, siya ay madasalin. Yan. So, ang dalawang batang sa larawan ay magkaibigan. So, syempre, alam ko hindi nyo alam ang pangalan nila. At may iba't iba silang katangian. Aalamin natin mamaya. Nais nyo na bang malaman? So, magbabasa tayo. Makinig kayo ng mabuti. Ito si Ken. Anong pangalan ng bata? Si Ken. Dati siyang hindi nagdarasal. Inuubos niya ang kanyang oras sa paglalaro. Isang araw, tinanong siya ng kanyang nanay kung ano ang pangarap niya sa kanyang paglaki. Sinabi niya na nais niyang maging guro. Baka kamit mo iyan kung ikaw ay magiging madasalin, sabi ng kanyang nanay. Mula noon, lagi siyang nananalangin na nawa ay matupad niya ang kanyang pangarap. May sarili siyang paraan ng pananalangin tulad ng pagpikit ng mata, pagluhod at pagyuko sa kanyang ulo. Ginagawa niya ito upang hindi siya magambala ng anumang mga bagay sa kanyang paligid. Dahil sa paraan ng pananalangin ay nakatulong sa pagpapabuti ng kanyang ugali. Naging matulungin, mabait, magalang, masayahin, disiplinado at masunuring bata si Ken. Ito naman si Karen. Dati hindi nagdarasal si Karen, ngunit dahil sa impluwensya ni Ken, naging madasalin siya. 2 beses siyang nananalangin sa isang araw. Hindi niya hinahayaang lumipas ang isang araw na hindi siya nakakapagdasal. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata at iniyuyuko ang ulo, tanda ng pagpapakumbaba sa Diyos. Dahil sa katangian niyang ito, siya ay naging matulungin, mabait, magalang, masayahin, disiplinado at masunuring bata. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Ayan, so kahanga-hanga ang dalawa, 'di ba? So iba talaga mga bata ang nagagawa ng panalangin. Kaya dapat ugaliin nating manalangin. Sino nga ang dalawang bata sa kwento? Si Ken at si Karen. So may iba't ibang paraan ng pananalangin si Ken at si Karen. Yan, mamaya alamin natin. So kayo ba, paano kayo nananalangin? Pwedeng nakapikit, nakamulat, nakaluhod, nakatayo, pwede rin namang nakahiga, o kaya nakadapa kagaya ng mga Islam, no? O kaya naman, ayan, yung iba may hawak na rosary sa mga Katoliko. So iba-iba tayo ng paraan ng pananalangin. Ang mahalaga, tama ang ating pinapanalangin, ano? Yan, kasi hindi lahat ng panalangin ay tama. Kasi kapag ang panalangin nyo ay masama, hindi kayo nananalangin sa Diyos. Hindi nyo siya kinakausap. Kasi hindi pinapakinggan ng Diyos ang masamang panalangin. Sinong makikinig sa inyo sa masama? Alam nyo na kung sino yon. Kaya huwag kayong mananalangin. Halimbawa, may nakaaway ka sa paaralan. Tapos, pinanalangin mo na sana magkasakit po siya. Sana madapa po siya. Hindi dapat ganun. Kasi hindi Diyos ang kinakausap nyo kapag hindi maganda ang ating panalangin. Okay? So, bakit kailangan nating manalangin? Ano ba ang idudulot nito? So, ito ay tumutulong sa atin para mas maging mabuting tao. Yan, magaling mga bata. So, muli nating basahin ang tula tungkol sa pagiging madasalin. Ang batang madasalin.
So sabi dito, ang batang madasalin ay nagiging matulungin. O, tingnan niyo yung nasa larawan. Ayan, hindi kayo tatawa kapag may nadapa, bagkus tutulungan niyo siya kaagad. Okay? Ayan. So yan, ang batang madasalin nagiging malikhain o kagaya ng nasa larawan. O nakakapag-isip ka ng sarili mong idea, halimbawa magdo-drawing ka o sasayaw ka, nakakaisip ka ng sarili mong step sa pagsasayaw. O kaya nakakalikha ka ng mas magandang tono sa pagkanta mo. Ang tawag doon ay pagiging malikhain. Ang batang madasalin nagiging masunurin o pagka ikaw ay madasalin kapag ka ang nanay mo ay inutusan ka, nasunod ka kaagad, di ka na nagdadabog. Ang batang madasalin nagiging maunawain. O paano yun? Halimbawa, nasa palengke kayo tapos may nakita kang laruan, gusto mong ipabili. Sinabi ng nanay mo na, "Anak, hindi po pwede kasi kulang ang pera natin. Kasya lang 'to sa pambili ng pagkain." So, hindi ka magdadabog, hindi ka gagalit kasi nauunawaan mo ang iyong ina. Ang batang madasalin nagiging masayahin. O 'pag tayo ay marunong umanawa sa ating kapwa, sa ating magulang, magiging masaya tayo. 'No, 'pag tayo nakatulong sa ibang tao, magiging masaya tayo. 'Pag tayo nakalikha ng magagandang bagay, magiging masaya tayo. 'Yan. So ano-ano nga ang nagiging ugali at katangian ng madasalin? O siya ay nagiging masayahin, masunurin, malikhain, matulungin. Ano pa? Masayahin, nabanggit ko na, 'yan. So, paano kayo nananalangin? Sabihin niyo nga sa'kin. At bakit pa kayo nananalangin? Kasi may gusto kayong hingin? O hindi lang tayo may gustong hingin kaya tayo nananalangin, 'pag wala na tayong gustong hilingin hindi na tayo mananalangin. Marami tayong puwedeng sabihin sa Diyos. Araw-araw dapat tayo nagpapasalamat dahil tayo ay buhay pa at walang sakit. O kung meron man kayong nararamdaman, ipanalangin niyo na bigyan niya kayo ng kagalingan. At kung tayo ay may mga nagawang pagkakasala, kailangan humingi tayo ng sorry o tawad. At i-guide tayo na hindi na natin maulit muli 'yon. O puwede rin kayong manalangin na tulungan kayong maging mabuting bata. Kung medyo madaldal ka sa classroom, panalangin mo na nawa po'y makontrol ko na po ang pagsasalita. Kung palagi kang tayo ng tayo sa classroom, makulit, lagi kang ikot ng ikot, panalangin mo na tulungan niyo po ako na makontrol ang sarili ko na hindi na po ako patayo-tayo para po mas makapakinig ako sa aralin. Itaas ang kanang kamay kung sariling paraan ng pananalangin ang sasabihin ko at kaliwang kamay naman kung hindi. Nakapikit ang mata. O 'pag nakapikit ang mata, 'yan. Ito ay sariling pananalangin. Araw-araw nananalangin. O 'to lahat para 'to dapat araw-araw tayong nananalangin. Yung nakapikit ang mata, pang-sariling paraan 'to ng pananalangin kasi yung iba puwedeng mulat ang mata. Pero etong number 2, dapat lahat tayo nananalangin. Nakaluhod at nakayuko ang ulo. O 'yan, ito ay pang-sariling panalangin. Yung iba kasi puwedeng nakatayo. Nakasubsob ang ulo. Okay, so ito ay pansariling panalangin. Puwedeng yung iba kasi hindi nakasubsob ang ulo. Taimtim na nananalangin, ayan, ito dapat lahat, 'no? Lahat dapat ay taimtim na nananalangin. Nakadapa, okay, ito ay sariling pananalangin. Mahinang boses, o 'yan, sariling pananalangin din ito, okay. So, kasi yung iba puwedeng malakas ang pagsasalita, yung iba puwedeng wala kang naririnig, 'no, nasa isip lang nila. Mula sa puso, okay, ito dapat lahat tayo ay mula sa puso ang pananalangin. Nagpapasalamat, ayan, dapat din lahat tayo talaga nagpapasalamat, hindi lang tayo hingi ng hingi. Okay, mahusay mga bata? So ngayon, ano ang mga nagiging ugali at katangian ng isang batang madasalin? Siya ay nagiging ano nga? Matulungin, malikhain, masunurin, o maunawain, masayahin. So, paano ka nananalangin? So, marami tayong iba't ibang paraan ng pananalangin. Ang mahalaga, taimtim tayong nakikipag-usap sa Diyos.
So, ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos sa pamamagitan na ito na ipaparating natin ang mga nais nating hilingin o sabihin sa Kanya. Ang pagiging madasalin natin ay nakakatulong sa paglinang ng mabuting ugali. Makinig ng mabuti, ayan, sa pangungusap na aking babasahin, o isulat o sabihin ang T kung tama at M kung mali. Tuwing gumigising si Ana ay lagi siyang nananalangin. Nag-aalay siya ng pasasalamat at humihingi din ng gabay at tulong sa dakilang lumikha. So ito ay tama. T. Tama. Number 2, si Miko ay isang Muslim. Laman ng kanyang panalangin ay lubos na pagpapasalamat kay Allah. So ito rin ay tama. Bago kumain ay nagdarasal si Mika bilang pasasalamat sa mga biyayang kanyang natatanggap. O, ito rin ay tama. Number 4, tuwing nagdarasal si Ed ay palagi siyang nagbibiro o nagjo-joke sa kanyang mga sinasabi. Ano ba to? O, mali ito. Dapat seryoso tayo sa ating sinasabi, no? Hindi tayo nakikipaglokohan. Number 5, taimtim na nananalangin sa Diyos si May, humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakamali at paggabay sa araw-araw. So ito ay tama. Yan. So naway may natutunan kayo ngayon na isang magandang gawain na pagdarasal. So inaasahan ko na lahat kayo ay magdarasal araw-araw para sa ikabubuti ng inyong sarili. So hanggang sa susunod na lesson, paalam!